What's up guys? For today's video, gagawa tayo ng isang chicken dish na Italian style. Chicken Parmigiana. So, simulan na natin. First step, iba-butterfly natin yung chicken breast. Takpan lang natin ng cling wrap yung chopping board para hindi na tayo mahirapan maglinis mamaya. Meron tayong dalawang chicken breast dito. Iba-butterfly lang natin siya. Sa pag-butterfly, hindi nyo siya kailangang putulin all the way. Dapat ano lang, hanggang hindi siya totally maputol. Yan, hanggang ganito lang. Na parang heart shape. Parang heart shape. Yan. Pagkatapos, yung isa naman. Ganon din yung gagawin natin. Putulin lang sa gitna. Yan. Pagkatapos niyan, so medyo makapal siya at uneven, ibabash lang natin siya ng meat mallet. Bago natin i-meat mallet, lagyan lang uli natin ng cling wrap. So, iwas kalat tayo, kaya ganun. So, hampas-hampasin nyo lang to. Para lang siya magpantay. Tsaka para mas mabilis siyang maluto. And pagkatapos niya, isa-set aside lang natin. Ang susunod naman na component niya is yung tomato sauce. Isa-isang pot, painitin lang natin. So, olive oil. Then, sunod natin yung sibuyas. Sweat lang natin siya. Then, garlic. Salt. Pepper flakes. One can of crushed tomatoes. Little bit of water. And chopped basil. Simmer lang natin siya mga 15 to 20 minutes. So, after 20 minutes, titikman lang natin for final seasoning. So, konting salt at konting pepper pa. Patayin lang natin, then let it cool. So, pag nag-combine na, isa-set aside lang natin siya. Next step natin, breading station. So, meron tayong all-purpose flour, eggs, mga 4 na itlog, tapos nilagyan ko lang ng konting gatas. Or kung wala naman kayong gatas, pwedeng splash of water. Then, breadcrumbs. Yung flour natin, sisison lang natin ng konting salt, pepper. Then, i-whisk lang natin para mag-combine.
So, sa pagbe-bread ng manok, so dry hands. Make sure everything is coated. Dry hand. So, ito yung sa tuyo. Tapos, i-dip nyo sa itlog. Ito naman kabilang kamay nyo sa basa. Yan. Then, sa breadcrumbs. Then, dry hand ulit. Then, press. Make sure na everything is coated ng breadcrumbs. Yan. Then, yung isa ulit. So, repeat lang. Dry hands. Then, shake nyo lang. Then, yung kabila ulit. Then, breadcrumbs. So, itong process na to, pwede nyo siyang gawing in advance. Kunyari, may bisita kayo mamayang gabi, pwede siyang gawing the other day or early in the morning. I-stock nyo lang siya sa fridge. Then, pagdating ng bisita nyo, tsaka nyo lang siya i-fry. The next step, di-deep fry natin yung mga chicken. Cooking oil. So, painitin lang natin na to, mga around 160 to 170 degrees. So, set lang natin yung apoy medium-low. Pag kasi yung mantika natin sobrang init na, masusunog na yung labas niya pero yung loob ng manok hilaw pa, kaya mas mainam na medyo low fire lang yung pagluluto natin. Mainit na yung mantika, pwede na natin siyang prituin. So, sa pagpiprito, laging palayusan nyo yung karne para iwas talsik. Hintayin lang natin siyang maging golden brown o ma-reach niya yung temperature na 75 degrees Celsius. So, golden brown na siya. O, hanguin lang natin. Then, ulitin lang natin yung step sa mga iba pang piraso. So, ready na rin yung ikalawang piraso. After nating maprito yung manok, so magsisimula na tayo mag-assemble. So, mag-grate lang ako dito ng Parmesan cheese, mozzarella cheese. I-mix lang natin siyang dalawa. Meron ako ditong baking tray na may foil. Bakit may foil? Kasi para mas madaling maglinis. Mahirap kasi pagka nasunog yung cheese kumapit sa baking tray, mahirap tanggalin. So, ihilera lang natin dyan. So, first step, yung tomato sauce. Kalat lang natin. So, kung makapansin nyo, may mga natira akong tomato sauce. Pwede mo siyang ilagay sa rep. Magagamit mo rin siya. Pwede siyang sa pizza or sa ibang pasta. Then, lalagyan natin siya ng cheese. Kalat nyo lang mabuti. So, pagkatapos niyan, ilalagay na natin siya sa preheated oven. Hanggang malusaw lang yung cheese. Mga 190 degrees, around 5 hanggang 10 minutes. Or hanggang sa malusaw. Paano kung walang oven?
Pwede naman. Gamit lang kayo ng torch. Tapos itunawin nyo lang yung cheese. Okay din naman yun. So after 10 minutes, ganyan na yung itsura niya. Pwede na natin kainin. So ito na yung finished product natin. Pwede na tayong kumain. So, normally sa mga restaurant, sinaserve to ng may salad o kaya chips. So, tayo mga Pilipino, kanin. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like and subscribe to my channel.